May mga pagkakataong hindi mo inasahan. May mga pagkakamaling hindi na iwasan. May mga tuksong hindi natanggihan. Ngunit paano ka ba makakabawi? Paano ka ba tuluyang makakabangon? Paano ba maitutuwid muli ang mga pagkakamali? Magandang araw sa inyong lahat. Labis ko pong ipinagpapasalamat na maibahagi sa inyo ang kwento ko. Ngunit sana magsilbing aral itong aking kwento. Maging aral kung paano tayo dapat maging matapang na tanggihan ang tukso upang walang pagsisisi sa huli. Tawagin niyo na lamang po akong James. Hindi ko tunay na pangalan. 28 anyos na po ako at tubong Puerto Princesa. Pero matagal na akong nakabase sa El Nido. Dito ko piniling buuin ang buhay ko. Hindi dahil madali, kundi dahil dito ko nakita ang sarili ko na may direksyon. Tourist guide po ako. May sarili akong van, hindi maluho pero sapat. Araw-araw, dagat at bundok ang tanaw ko. Gabi-gabi, pagod na may konting ngiti dahil alam kong may napupuntahan ang lahat ng pagod ko. Dating construction helper ang tatay ko. Natutunan kong magbanat ng buto ng maaga. Pagkatapos mag-high school, hindi na ako nag-college. Nagtrabaho agad ako. Hanggang sa may kaibigan akong nag-alok na sumama sa tours. Driver muna, taga-buhat ng gamit, taga-asikaso. Doon ko nakita na kaya ko pala ang ganitong buhay. Mahilig akong makipag-usap, marunong akong makiramdam. At higit sa lahat, marunong akong maghintay. Sa oras, sa tao, sa pagkakataon. May dahilan kung bakit ako nagsisikap. Ikakasal na po ako. May fiancé ako sa Palawan din. Tahimik lang ang relasyon namin. Hindi perpekto pero totoo. Nag-iipon ako para sa kasal, para sa maliit naming bahay, para sa buhay na sinisimulan naming pangarapin. Alam ng lahat yon, Miss Roxy. Alam ng pamilya ko, alam ng mga kaibigan ko. At alam din ng aking ninang. Si Ninang Cha. Si Ninang Cha ang kaibigan ng nanay ko mula pa noon. Siya ang isa sa mga unang naniwala na may mararating ako. Siya ang nagbibigay ng payo kahit hindi ko hinihingi. Siya yung tumatawag tuwing birthday ko, tuwing may mga milestone. May sarili na siyang pamilya, may asawa at may 2 anak. Kaya kailanman, hindi ko siya tiningnan bilang iba pa, kundi ninang. Respeto, distansya. Kaya nung tumawag siya ilang buwan bago ang lahat, hindi ako nagdalawang isip. James, may retreat kami sa El Nido. Ikaw nang kukunin naming guide ha? Mas kampante ako kung ikaw. Trabaho lang yon para sa akin. Kilala ko ang lugar, kailangan ko rin ng booking. Wala akong nakitang kakaiba. Hindi ko iniisip na ang simpleng oo na yon ang magiging simula ng isang kwentong hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Higit 1 taon na ang nakalipas, ngunit hanggang ngayon, sariwa pa rin sa akin ang lahat. Maaga akong dumating sa airport ng Puerto Princesa ng araw na yon. Nakapark ang van ko sa gilid. Bagong linis. Bitbit ko lang ang listahan ng mga pangalan ng susunduin ko. At ang ngiti na sanay kong isinusuot kapag may kliyente. Nang magsimulang lumabas ang mga pasahero, isa-isa kong tinatanaw ang mga mukha. Hanggang sa nakita ko siya. Ninang! Sabi ko sabay taas ng kamay. Lumingon siya tapos ngumiti. Iyong pamilyar na ngiti na parang walang nagbago kahit ilang taon pa kaming hindi nagkikita. James! Sabi niya sabay lapit. Grabe! Mas lalo ka pa yatang pumogi. Napangiti ako. Kayo rin po, Ninang. Walang kupas. Tumawa siya. Nako, bolero ka talaga. Isa-isa kong binati ang mga kasama niya, mga ka-workmate niya. Halo-halong edad, puro pagod sa biyahe pero halatang excited. Tinulungan ko silang ilagay ang mga bagahe sa likod ng van. Walang arte, walang ilangan. Pag-alis namin ng airport, naupo si Ninang sa unahan, sa tabi ko. Sanay na raw siyang nakikipagkwentuhan sa driver. Hindi ko na rin tinanggihan. Kamusta ka na, James? Tanong niya habang inaayos ang seatbelt. Ayos lang po, Ninang. Eto,
Tour guide pa rin. May sarili na ring van kahit tulugan pa. Sagot ko. Proud ako sa'yo. Sabi niya agad, ang layo na nang naabot mo. Salamat po. Malaking tulong din po yung mga payo niyo dati. Tahimik sandali ang loob ng van. Tapos may biglang sumingit mula sa likod. Siya pala yung sinasabi mo, Cha. Tanong ng isa niyang kasama. Mabait na bata nga. At ang gwapo pa. Mana sa nanay. Sagot ni Ninang. At masipag yan. Napakamot ako sa batok. Naku, huwag niyo naman po ako masyadong purihin. Baka lumaki po ang ulo ko niyan. Tawanan sa loob ng sasakyan. Pagaan at natural. At habang binabagtas namin ang daan patungong El Nido, tuloy-tuloy ang usapan. Tungkol sa trabaho nila at kung gaano sila katagal mag-stay at kung anong gusto nilang puntahan. Minsan nagtatanong si Ninang tungkol sa buhay ko. So, balita ko ikakasal ka na raw. Opo, Ninang. Wala pa naman pong exact date kasi nag-iipon pa. Simple lang din naman po ang gusto namin. Basta masaya ka. Sabi niya, iyon ang mahalaga. Kamusta po pala sila tito at mga pinsan? Tanong ko, ayos lang, busy rin. Kaya nga sinasamantala ko na tong retreat na to. Break din sa bahay. Pagdating namin sa lugar na tinutuluyan nila, isang tahimik na resort malapit sa dagat. Bumaba ako agad para tulungan sila sa gamit. Inabot ni Ninang ang isa sa maleta niya. Oh James, salamat ha. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang kunin. Wala pong anuman, Ninang. Andito lang po ako kung may kailangan kayo. Tumango siya sabay ngiti ulit. Walang kakaiba ron. Walang mali siya. Kung may kung anuman na nagsisimula, hindi ko pa yun nararamdaman noon. Sa isip ko, isa lang siya sa mga taong kailangan kong ihatid ng maayos. Isa lang akong guide. At siya, Ninang ko pa rin. Kinabukasan, maaga akong dumating sa resort. 7:00 pa lang, kumpleto na ang grupo. Napag-usapan naming mag-island hopping muna. Big Lagoon, Shimizu Island, Secret Lagoon, Classic, safe at walang dapat ikabahala. Paglabas ni Ninang Cha mula sa kwarto nila, napansin ko agad na nakasombrero siya at simpleng dress lang pang araw-araw. Oh, nandito na pala ang tour guide natin. Biro niya habang papalapit sa van. Ikaw nang bahala sa amin ha? First time lang ng iba dito. Wala pong problema. Sagot ko, relax lang kayo. Enjoyin nyo lang. Sa bangka, ako ang huling umakyat. Umupo ako malapit sa gilid. Maya-maya ay lumapit si Ninang at doon naupo sa tabi ko. Wala lang naman yon, mas gusto raw niya ng hangin. Ang ganda pala talaga dito. Sabi niya habang tanaw ang mga bato at malinaw na tubig. Kung bata-bata lang din ako, baka mag-stay na lang din ako dito. Naku, baka hindi ho kayanin ng tuhod nyo yung lakaran dito. Hoy, sabay kurot niya sa braso ko ng pabiro. Okay pa ako ha? Doon ako sandaling natigilan. Hindi dahil masakit, kundi dahil napaisip ako kung bakit parang matagal yung kurot. Mabilis kong tinanggal sa isipan yon. Wala lang, Ninang ko siya, baka ganoon lang talaga siyang makitungo. Sa Big Lagoon, abala ako sa pag-aayos ng kayak, sa pagbilang ng tao, sa pag-asikaso sa grupo. Paminsan-minsan, napapansin kong lumalapit si Ninang. James, pakiabot nga ng tubig. James, ikaw na lang ang mag-picture sa akin. James, dito ka. Tabi tayo. Isang beses, habang inaabot ko ang kamera niya, nagtagal ang hawak niya sa kamay ko. Pero sapat para maramdaman ko ang init ng palad niya. Sa isip ko, wala lang to. Nag-overthink lang. Pagod lang siguro o dahil sa init ng araw. O kaya sa alon ng dagat. Kahit anong dahilan, basta wag lang yung isa. Sa Shimizu Island, sabay kaming naglakad papunta sa ilalim ng puno. Natawa siya bigla. Alam mo James, sabi niya, ngayong nakikita kita, pakiramdam ko tuloy ang tanda-tanda ko na. Napangiti ako. Hindi naman po halata, Ninang.
Ikaw talaga. Pero natutuwa akong lumaki kang mabait at responsable. Muli ay may bahagyang tapik sa braso ko. Mas matagal kaysa kanina. Tumangulang ako. Hindi ko naman din alam ang isasagot. Pinili kong bumalik sa grupo. Magbilang ulit ng tao kahit kumpleto naman na. Pinili kong magtrabaho. Habang pauwi kami galing island hopping, nakatingin ako sa daan. Hindi sa kanya. Ramdam kong naroon siya sa tabi ko. Pero ayokong bigyan ng ibig sabihin. Ninang ko siya at paulit-ulit ko yung sinasabi sa sarili ko. At kung may kung anong kakaiba mang gumagalaw sa loob ko, pinili kong baliwalain Miss Roxy. Dahil may mga bagay na mas mabuting hindi pinapansin, lalo na kung alam mong mali pa lang na isipin. Sa sumunod na mga araw, naging mas routinary ang galaw namin. Gigising ako ng maaga. Susunduin sila, ihahatid sa mga lugar na napag-usapan. Nakpan Beach, Leo, minsan isang simpleng cafe hopping lang. Trabaho pa rin sa panlabas, pero sa loob ng van, may unti-unting nag-iiba. Hindi na aksidente na si Ninang Cha ang nauupo sa unahan. Hindi na rin dahil nahihilo siya sa likod, gaya ng una niyang dahilan. Parang kusa na lang. Mas okay pala dito sa harap, sabi niya minsan habang isinasara ang pinto. Mas kita ko yung daan. At ikaw? Napatawa ako at pilit na binabaliwala. Mas kita niyo lang po yung lubak. Sus, sabay ngiti niya. Ang KJ mo. Sa mga biyahe, mas dumadami ang kwento. Hindi na lang tungkol sa tour, tungkol na rin sa buhay. Masaya ka ba talaga, James? Tanong niya bigla habang naka-red light kami. Oo naman po. Sagot ko agad. Pagod pero masaya. Hindi ka sure? Sabi niya. Ramdam ko. Napatingin ako saglit sa kanya tapos bumalik agad sa kalsada. Baka po iniisip niyo lang. Minsan, mas kilala ka ng ibang tao kaysa sa sarili mo. Sagot niya mahina pero malinaw. Tumahimik kami sandali. Tapos naramdaman ko ang mga kamay niya sa braso ko. Relax ka lang. Sabi niya, nagdadrive ka. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Ninang. Wala po. Sabi ko, hindi ko na rin alam kung paano itutuloy ang sasabihin ko. Sa mga stopover, siya rin ang unang lalapit. Kapag may group photo, siya ang didikit sa akin. Kapag tatawid, siya ang hawak sa braso ko. Baka madulas, palagi niyang dahilan. At ako naman pinapayagan ko. James, sabi niya minsan habang pauwi kami galing beach, halos kaming dalawa na lang ang gising sa van. Hindi ka ba naiilang sa akin? Napangiti ako ng pilit. Bakit naman po? Kasi parang pakiramdam ko, iniiwasan mo ko. Huminga ako ng malalim. Ninang, hindi ko po kinakalimutan na ninang kita. At hanggang dun lang dapat yun. Tumawa siya pero may kung anong seryoso sa tawa niya. Oo nga pala. Sandaling katahimikan. Tapos dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Sapat para maramdaman ko ang presensya niya. Pero tao rin ako, James. Sabi niya pa. Wala akong isinagot dahil natatakot ako sa lalabas sa bibig ko kapag nagsalita pa ako. Sa gabing yon, pag uwi ko sa bahay, hindi agad ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga salita niya. Ang mga hawak, ang mga tingin. Sinisisi ko ang pagod. Sinisisi ko ang katahimikan ng mga biyahe. Sinisisi ko ang sarili ko. Nang sumunod na araw, pagkatapos ng maikling meeting ng grupo nila Ninang Cha, lumapit sa akin ang company manager nila at nagsabing free time raw muna sila hanggang kinagabihan. Kanya-kanyang gala, kanya-kanyang pahinga. Walang itinerary, walang oras na kailangang sundin. Habang nag-aayos ako ng van, si Ninang ang unang lumapit. James, sabi niya, may pupuntahan sana ako eh. Pwede ba? Sige po, saan niyo po gusto?
Tanong ko ng diretso. Ngumiti siya, yung ngiting parang matagal nang may iniisip. Dito pa rin naman nakatira sila mama at papa mo, di ba? Opo, sagot ko. Gusto ko sana silang bisitahin. Matagal na rin yung huli kong kita sa kanila. Nag-atubili ako. Ninang, baka hindi na po okay. Hindi naman tayo magtatagal. Putol niya. Saglit lang. Gusto ko lang talaga silang makita. Wala na akong naisagot. Tumango na lamang ako. Sa van, kaming dalawa lang. Tahimik ang daan pauwi sa amin. Mas makitid, mas probinsya. Mas pamilyar sa akin. Umupo ulit siya sa unahan. Parang wala nang tanong kung saan siya dapat. Grabe ang tahimik dito. Sabi niya habang tanaw ang mga puno. Opo, dito ako madalas mag-relax kapag pagod na. Sagot ko. Hindi niya agad ako sinagot. Sa halip, naramdaman ko ang mga kamay niya na dahan-dahang pumatong sa mga binti ko. Malapit sa tuhod. Parang sinasadya pero may palusot. Sorry, napahawak lang. Hindi ko tinanggal ang mga kamay niya. Hindi ko rin siya tiningnan. Okay lang po. Sabi ko kahit alam kong hindi yun totoo. Habang papalapit kami sa bahay ng mga magulang ko, mas naging tahimik siya. Pero mas ramdam ko ang presensya. Paminsan-minsan, didikit ang braso niya sa akin kapag lumiliko ako. Kapag hahawak ako sa kambyo, halos magdikit ang mga daliri namin. James, bigla niyang sabi ng mahina. Masaya ang buhay mo. Sabi niya. Simple, tsaka tahimik. Gusto ko pong ganun, Ninang. Nakakagaan ng ganyang uri ng buhay. Pagdating namin sa bahay, mabilis kaming sinalubong ng aking mga magulang. Makalipas ang 2 oras ay bumalik kami sa van at nagmaneho na ako ulit papuntang town proper. Sa biyahe pabalik, mas malapit na siya. Hindi na aksidente ang mga hawak. Hindi na rin siya humihingi ng paumanhin. Alam mo, sabi niya nang nakatingin sa akin, hindi ko inakalang ganito ka na pala. Ganito pong, paano? Tanong ko kahit alam ko ang ibig niyang sabihin. Ngumiti siya ng dahan-dahan. Mapanganib. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Sa puntong yon, alam ko na, hindi na ito basta lambing. Hindi na rin ito inosente. At sa kabila ng lahat ng dahilan na dapat sana'y pumigil sa akin, hindi ko pa rin siya pinigilan. Mas mabagal ang takbo ng van kaysa kanina. Hindi dahil sa daan, kundi dahil sa loob ko. James, mahinang tawag niya. Po, sagot ko na nakatingin pa rin sa unahan. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, naramdaman ko ang kamay niya na muling dumapo sa braso ko. Mas matagal at mas buo ang loob. Bumaba ang mga palad niya hanggang sa kamay ko sa kambyo. Kailangan kita, sabi niya sa wakas. Doon ako napatingin sa kanya. Sa mga mata niya, wala akong nakitang biro. Tanging pananabik at pagsusumamo. Hindi ako nagsalita. Sa halip, lumiko ako sa isang maliit na kalsada. Papasok sa isang madilim na bahagi na halos wala ng ilaw. Huminto ako sa gilid, pinatay ang makina. Naririnig ko ang sarili kong paghinga. Ramdam ko ang tibok ng dibdib ko. Ramdam ko rin ang lapit niya na mas malapit pa kaysa dapat. James, bulong niya parang paalala at parang paalam. Doon na ako bumitaw, Miss Roxy. Hindi sa manibela, kundi sa huling natitirang dahilan ko para umatras. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Hindi na bilang driver, hindi na bilang inaanak. At sa mga sumunod na pangyayari ay pareho na naming ginusto. Lumipat kami sa likurang bahagi ng sasakyan. At doon ay ibinigay ko sa kanya ang sinasabi niyang pangangailangan. Pareho naming pinili, kahit alam naming mali, kahit alam naming hindi dapat.
Maya-maya ay bumukas ulit ang ilaw ng dashboard. Umusad ulit ang van na parang walang nangyari. Parang walang nilabag na moralidad. Pagdating namin sa resort, bumaba si Ninang na parang walang nangyari. Ngumiti sa mga ka-workmate niya na kumakaway sa akin. At ako, naiwan sa driver's seat, hawak ang manibela. Tulala at sariwa pa rin sa isip ang lahat ng naganap sa amin ni Ninang. Kinabukasan, natapos namin ang huling itinerary nila ng maaga. Maayos ang lahat sa panlabas. Tawanan, picture, pasasalamat. Kung titignan ng kahit na sino, isa lang akong guide na tinapos ang trabaho. At si Ninang Cha ay isa sa mga bisitang masayang nagbabakasyon. Habang abala ang grupo sa pag-aayos ng mga gamit pabalik sa resort, lumapit siya sa akin. Mahina ang boses niya na para bang ayaw marinig ng hangin. "James, huwag ka munang umuwi," sabi niya. Napatingin ako sa kanya. "Bakit po?" "Tara, samahan mo muna ako." Walang paliwanag, walang dahilan, pero malinaw ang imbitasyon. Sumakay kami sa tricycle, palayo sa dagat at palayo sa mga mata ng kakilala. Tahimik ang biyahe. Mas mabigat pa sa kahapon ang katahimikan. Dahil ngayon, alam na namin ang ginagawa namin. Sa isang maliit na apartel sa gilid ng bayan, huminto ang tricycle. Pagpasok sa loob, isinara niya ang pinto. Saglit kaming nagkatitigan. Walang salita at walang ngiti. "Pwede pa po tayong umatras," sabi ko. Huli kong tangkang maging matino. Umiling siya. "Aatras ka ba?" At doon, naulit ang bagay na parehong kinatatakutan at hinahanap namin. Mas may siklab, mas mainit at mas ramdam. Parang dalawang sisiw na uhaw. Pagkatapos ay magkatabi kaming nakaupo sa gilid ng kama. Kanya-kanya kaming nag-ayos ng aming mga sarili. Bumalik kami sa resort na parang wala ulit nangyari. Kinabukasan, huling araw na ng retreat at planning. Maaga ko silang pinuntahan upang ihatid sa airport at sa iba pang destinasyon bago mag-break ang itinerary. "James, salamat talaga sa napakagandang serbisyo mo. Ire-recommend kita sa mga kakilala kong pupunta rito," sabi ni Alex, isa sa mga kasama niya. "Naku sir, maraming salamat po," sagot ko naman. Habang nakapagpaalam na ang bawat isa, dahan-dahan akong lumapit kay Ninang Cha para sa isang pribadong pamamaalam. Ngunit hindi na rin kami nagpasimula ng malalim na pag-uusap. Ang tanging nagawa namin ay isang maikling yakap. Mahina at maingat. Parang nag-uusap ang katahimikan sa pagitan namin. "Salamat sa lahat, James," bulong niya nang malapit sa tenga ko. "Walang anuman po, Ninang." Pagkatapos ng yakap, umalis siya papunta sa sasakyan ng iba pa niyang kasamahan. Para sa amin, may bagay na natapos. Isang bagay na alam naming parehong mali, pero hindi mapapawalang bisa. Sa van, nagbabalik tanaw ako habang nagmamaneho pa uwi. Ang mga sandaling yon, ang mga tingin at haplos, parang isang panaginip na hindi ko dapat naaalala. Ngunit ramdam ko, hindi ko rin ito makakalimutan. Hindi na namin pinag-usapan. Parang napagkasunduan na lang namin na ituring itong isang pagkakataon lang. Isang lihim na sandali sa pagitan namin na hindi na mauulit. At habang papalayo ang van sa airport, alam ko na ang relasyon naming dalawa sa panlabas ay nananatiling normal. Sa loob, parehong nagdadala ng kargang hindi na namin maibabahagi sa iba. Ngayon, Miss Roxy, pilit akong bumabawi sa fiancé ko. Pilit kong itinutuwid ang pagkakamaling hindi ko masabi-sabi sa kanya. Iilang buwan na rin lang at ikakasal na kaming dalawa. Iimbitahin ko ba si Ninang? Yan ang hindi ko pa alam. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, James.